Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, may napansin ka ba? Habang tumatanda tayo, parang mas kumukonti ang ingay sa loob natin, pero mas lumilinaw naman ang mga tanong. Dati, ang dami nating hinahabol, approval, validation, palakpakan ng iba. Ngayon, minsan ang gusto na lang natin, tahimik, panatag, yung tipong kahit magulo ang mundo, hindi ka basta-basta nayayanig. Kaya nga siguro kapag sinabing 2026, ang pumasok agad sa isip ng iba ay bagong simula. Pero hindi yung maingay na simula, hindi yung may fireworks lang, kundi yung simula na tahimik pero matibay, yung panatag at hindi na matitinag. Isipin mo yung sarili mo isang umaga, nagkakape ka, tahimik ang paligid. Wala namang espesyal na nangyayari, pero may kakaibang pakiramdam. Parang wala kang kailangang patunayan, parang okay ka lang. Hindi ka masyadong excited, pero hindi ka rin anxious. Andun lang yung pakiramdam na, kaya ko na, kahit ano pa yan. Yan ang klase ng estado na pinag-uusapan natin. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Hindi rin tungkol sa pagiging perpekto. Ito yung estado na hindi ka na basta-basta tinatablan ng opinyon ng iba, ng inggit ng iba, ng drama na dati inuuwi mo pa sa bahay. Mahalaga to lalo na sa edad na marami na tayong pinagdaanan. Yung tipong may mga sugat na hindi na kailangang ikwento kasi alam mo na kung saan galing. Marami sa atin ang nasa gitna ng buhay may responsibilidad. May mga taong umaasa, may mga pangarap na minsan naisantabi. At sa dami ng ingay, pressure at expectations, napapagod tayo. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Kaya ang tanong, paano ka magiging panatag sa gitna ng lahat ng yan? Paano ka tatayo nang hindi ka na madaling matinag? Unang-una, kailangan nating pag-usapan yung isang bagay na madalas hindi natin napapansin, yung relasyon natin sa sarili natin. Kasi aminin natin, mas madalas pa tayong maging mahigpit sa sarili kaysa sa ibang tao. Kapag nagkamali ka, parang ikaw pa yung unang nambabato. Kapag hindi ka umabot sa inaasahan mo, parang ikaw pa yung unang nadidisappoint. Kaya paano ka magiging panatag kung yung sarili mo mismo, kalaban mo? May kwento ako, may kakilala ako, sobrang sipag, sobrang bait, laging nandyan para sa iba. Pero sa tuwing may hindi siya nagagawa ng perpekto, grabe niya pagsabihan ng sarili niya. Parang walang puwang ang pagkakamali, hanggang sa isang araw, napagod siya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa sarili niyang boses sa ulo niya. Doon niya na-realize na hindi pala niya kailangang maging mabuti sa lahat ng tao kung masama naman siya sa sarili niya. Doon nagsimula yung pagbabago. Unti-unti niyang tinuruan ang sarili niya na maging tao, hindi robot. At doon pumasok yung katahimikan. Yung panatag na pakiramdam na, okay lang magkamali, babangon pa rin ako. Kapag natutunan mong kaibiganin ang sarili mo, hindi ka na basta-basta matitinag ng opinyon ng iba. Kasi malinaw na sa'yo kung sino ka. Hindi mo na kailangan ng validation sa bawat galaw mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang lahat. At napakalaking ginhawa nun, promise. Kasi maraming stress sa buhay ang galing sa kakaisip kung ano ang sasabihin ng iba. Kapag nabawasan yan, parang gumaan ang balikat mo. Isa pang mahalagang bagay para maging panatag ka sa 2026 ay ang kakayahang pumili ng laban. Hindi lahat ng issue kailangan mong patulan. Hindi lahat ng opinyon kailangan mong sagutin. Dati konting puna lang, react agad. Konting chismis, explain agad. Pero habang tumatanda ka, marirealize mo na ang mahalaga ay hindi kung sino ang tama sa argumento, kundi kung sulit ba ang kapalit ng kapayapaan mo. Kasi minsan, kahit manalo ka sa diskusyon, talo ka naman sa katahimikan. May mga taong mahilig mag-throw ng negativity. Parang bola lang yan. Kapag sinalo mo, problema mo na. Pero kung hinayaan mo lang bumagsak, sa kanila lang yon. Hindi ibig sabihin nun duwag ka. Ibig sabihin nun marunong ka pumili ng sarili mo. At yan ang isang anyo ng lakas na hindi maingay. Tahimik lang, pero solid. Napansin mo ba na yung mga taong tunay na matatag? Hindi sila yung laging may say sa lahat. Hindi sila yung laging may opinyon sa bawat galaw ng iba. Tahimik sila, pero kapag nagsalita, may bigat. Kasi hindi sila ubos sa kakareact. May naipon silang lakas, may naipon silang clarity. At kapag may dumating na pagsubok, doon mo makikita na hindi sila basta-basta natitinag. Ngayon, pag-usapan natin yung takot. Kasi hindi ka magiging panatag kung palagi kang pinapatakbo ng takot. Takot magkamali, takot mawalan, takot mapag-iwanan,
Aminin natin, marami sa desisyon natin galing sa takot. Kaya tayo nag-oo kahit ayaw natin. Kaya tayo nananatili kahit masakit na. Kaya tayo nagmamadali kahit hindi pa tayo handa. Pero paano kung sa 2026, subukan mong tanungin ang sarili mo bago ka magdesisyon? Ginagawa ko ba to dahil gusto ko o dahil natatakot ako? Malaking shift yan. Kasi kapag desire ang pinanggagalingan mo, mas buo ka. Kapag takot, laging may kaba. At yung kaba na yan, unti-unting inuubos ang katahimikan mo. Hindi mo naman kailangang mawala ang takot totally. Normal yan. Pero huwag mo siyang gawing driver ng buhay mo. Hayaan mo lang siyang sumabay, hindi manguna. Habang nagpapatuloy ang kwento natin, unti-unti mo ring mapapansin na ang pagiging panatag ay hindi galing sa pagkontrol ng lahat ng bagay. Kabaliktaran pa nga minsan. Galing siya sa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo hawak. At okay lang yon. Hindi mo kailangang ipilit ang lahat. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat. May mga laban na hindi mo kailangang salihan. May mga bigat na hindi mo kailangang buhatin. At sa pagbitaw mo sa mga yon, dun ka mas titibay. Tahimik, pero hindi na matitinag. At habang natututo kang bumitaw sa mga bagay na hindi mo kontrolado, may isa pang dahan-dahang nagbabago sa loob mo yung pananaw mo sa oras at enerhiya. Dati, parang gusto mong sulitin ang lahat. Lahat ng imbitasyon, lahat ng pagkakataon, lahat ng drama, pasok ka. Parang takot kang may mamiss. Pero ngayon, mas malinaw na sa'yo na hindi oras ang pinakamahalaga, kundi kung kanino at saan mo ito ibinibigay. Kasi ang oras, bumabalik pa minsan. Pero ang enerhiya mo, kapag naubos yan sa maling tao at maling sitwasyon, matagal bago bumalik. Kaya isa sa mga pinaka-praktikal na hakbang para maging panatag ay ang pagiging mapili. Hindi mapili sa material na bagay, kundi sa mga usapan, sa mga relasyon, sa mga pinapapasok mo sa isip mo. Napansin mo ba na kapag may nakausap kang laging reklamo, pagkatapos parang pagod ka kahit wala ka namang ginawa? Samantalang kapag may nakausap kang kalmado, kahit tahimik lang, parang gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi yan aksidente, enerhiya yan. At responsibilidad mo kung sino ang binibigyan mo ng access sa loob mo. May mga taong mahalaga pa rin sa buhay mo, pero hindi na sila kailangang updated sa lahat. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang ipaliwanag. Hindi lahat ng plano kailangang ipaalam. Hindi ito paglayo, kundi pagprotekta. At kapag natutunan mo yan, mapapansin mo na mas bihira ka ng maubos. Mas madalas kang buo. Mas madalas kang kalmado. Isa pa sa madalas nakakayanig sa atin ay ang nakaraan. Kahit gaano pa tayo ka-determined na mag-move on, may mga alaala talagang bigla na lang sumusulpot. Mga pagkakamali, mga maling desisyon, mga taong sana iba ang pinili. At kapag dumating yan, parang hinihila ka pabalik. Kaya paano ka magiging panatag kung ang isip mo laging nasa kahapon? Ang totoo, hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para maging matatag. Kailangan mo lang baguhin ang relasyon mo dito. Hindi na siya dapat hukom na araw-araw kang hinahatulan. Dapat isa na lang siyang guro na pinapakinggan mo kapag kailangan. May mga aral na isang beses mo lang kailangang intindihin. Hindi mo kailangang paulit-ulit saktan ang sarili mo para patunayan na natuto ka na. Kung nagbago ka na, sapat na yon. May isang simpleng tanong na malakas ang epekto. Ginagamit ko ba ang nakaraan para lumago o para parusahan ang sarili ko? Kapag pangalawa ang sagot, doon ka hindi magiging panatag. Kasi habang buhay kang nakatingin sa likod, hindi ka tatatag sa kinatatayuan mo ngayon. At ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng sakit na tiniis niya, kundi sa kung paano niya piniling mabuhay pagkatapos ng sakit. Ngayon, pag-usapan naman natin ang expectations. Isa ito sa pinakamalaking pinanggagalingan ng pagkadismaya. Expectations sa sarili, sa partner, sa pamilya, sa kaibigan, sa buhay mismo. May inaasahan ka, tapos hindi nangyari. Ang resulta, sama ng loob, galit, lungkot. Pero minsan, hindi naman talaga mali ang nangyari, iba lang sa gusto mo. At sa pagitan ng gusto at ng totoo, doon tayo madalas nadadapa. Kapag gusto mong maging panatag, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Tanungin mo, expectation ko ba to? O napag-usapan ba talaga namin? Pinanghahawakan ko ba to dahil mahalaga
O dahil ego ko lang ang nasasaktan? Mahirap yan, oo. Pero kapag nasagot mo yan ng tapat, maraming bigat ang mawawala. Kasi hindi mo na ipipilit ang mga bagay na hindi naman kayang ibigay. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-underrated na lakas ng isang tao. Ang kakayahang tanggapin ang katahimikan. Hindi lahat ng araw productive, hindi lahat ng oras may achievement. May mga araw na ang tagumpay ay ang pagbangon lang at paghinga. At okay lang yun. Hindi ka tamad, hindi ka mahina. Tao ka lang. Kapag tinanggap mo yan, mawawala yung pressure na kailangan laging may patunayan. Maraming tao ang hindi mapanatag kasi palagi silang nagmamadali. Parang may hinahabol na hindi nila alam kung ano. Kaya tanungin mo ang sarili mo paminsan-minsan, kung babagal ako ngayon, ano ang mangyayari? Madalas, wala namang masamang mangyayari. Minsan nga, doon mo pa makikita ang mga bagay na hindi mo napapansin dati, yung maliliit na biyaya, yung simpleng saya, yung katahimikan na matagal mo nang hinahanap. At habang natututo kang bumagal, mas nagiging malinaw din kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi pala lahat ng nawala ay kawalan. Hindi pala lahat ng natapos ay kabiguan. May mga pagtatapos na proteksyon. May mga pagkawala na paglilinis. At kapag nakita mo yon, hindi ka na matatakot sa pagbabago. Kasi alam mo na, kahit may mawala, may matitira. At yung matitira, yun ang tunay. Sa puntong to, mapapansin mo na ang pagiging panatag ay hindi isang malaking desisyon na isang beses mo lang gagawin. Araw-araw siyang pinipili. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong hindi pumatol. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong magpahinga. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong maging mabait sa sarili mo. Doon ka unti-unting nagiging hindi matinag. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil alam mo na kung paano humarap ng hindi nawawala ang sarili mo. At sa ganitong estado, doon nagsisimulang tumibay ang loob mo. Hindi maingay, hindi palaban, pero may lalim. Yung tipong kahit may dumating na unos, hindi ka na agad guguho. Tatayo ka pa rin. Tahimik, buo, panatag. At kapag umabot ka sa ganitong punto ng buhay, mapapansin mo na may kakaibang pagbabago sa paraan ng pagharap mo sa mga tao. Hindi ka na masyadong reactive, hindi ka na agad umiinit ang ulo. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinili mo na ang kapayapaan kaysa patunayan ang punto mo. Dati, gusto mong ipaliwanag ang sarili mo palagi. Ngayon, alam mo na hindi lahat kailangang maintindihan ka. At doon nagsisimula ang tunay na katahimikan. May mga taong hindi ka na maaabot kahit anong paliwanag mo. May mga taong hindi ka talaga kayang makita kung sino ka kasi abala sila sa sarili nilang lens ng mundo. At alam mo, hindi mo na trabaho yon. Hindi mo responsibilidad na baguhin ang pananaw ng lahat tungkol sa'yo. Ang trabaho mo lang ay maging totoo sa sarili mo. Kapag malinaw ka doon, hindi ka na basta-basta matitinag ng maling interpretasyon ng iba. Isa sa mga pinaka-liberating na realizations ay ito. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng laban para maging matagumpay. Minsan, ang tunay na panalo ay ang hindi ka na sumali. Yung pinili mong umuwi ng payapa kaysa manatili sa ingay. Yung pinili mong matulog ng mahimbing kaysa magpuyat kakaisip ng sasabihin ng iba. At sa bawat pagkakataong pinipili mo ang sarili mo, mas tumitibay ang pundasyon mo. Unti-unti mo ring mapapansin na nagbabago ang definition mo ng tagumpay. Dati, sukat ito ng pera, posisyon o papuri. Ngayon, mas simple na. Tagumpay na ang araw na hindi ka kinain ng galit. Tagumpay na ang araw na hindi ka na bumalik sa dating ugali na sumisira sa iyo. Tagumpay na ang araw na kaya mong ngumiti kahit hindi perpekto ang lahat. At sa simpleng sukatan na yan, mas madalas kang panalo. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pangarap o ambisyon. Meron pa rin. Pero hindi na sila galing sa kakulangan. Galing na sila sa buo mong pagkatao. Hindi ka na naghahabol para patunayan na may halaga ka. Gumagalaw ka na dahil alam mong may halaga ka. At malaking kaibahan yon. Kasi kapag buo ka, kahit mabagal ang usad, hindi ka kinakabahan. Alam mong darating ka rin. May mga araw pa rin na mabigat. May mga umaga pa rin parang ayaw mong bumangon. Normal yon. Ang kaibahan lang ngayon, hindi mo na hinuhusgahan ang sarili mo dahil doon. Hindi mo na sinasabing mahina ka. Sinasabi mo na lang, pagod lang ako. At pinapayagan mo ang sarili mong magpahinga kasi alam mo na ang lakas ay hindi nasusukat sa tibay lang,
kundi sa kakayahang huminto kapag kailangan. Sa 2026, ang pagiging panatag ay hindi nangangahulugang wala ka ng pakialam sa mundo. Ibig sabihin lang, hindi mo na hinahayaang sirain ng mundo ang loob mo. May malasakit ka pa rin, pero may hangganan na. May pagmamahal ka pa rin, pero may respeto na sa sarili. At yan ang klase ng balanse na matagal bago matutunan, pero sobrang sarap kapag nakuha mo na. Kung mapapansin mo, mas nagiging maingat ka na rin sa mga salitang binibitawan mo lalo na sa sarili mo. Hindi mo na minamaliit ang sarili mo bilang biro. Hindi mo na sinasabing, ganito lang ako. Kasi alam mo na ang paulit-ulit na salita, nagiging paniniwala. Kaya kung may isang disiplina na mahalaga sa pagiging hindi matinag, yun ay ang pagiging maingat sa kwento na sinasabi mo tungkol sa sarili mo. Dahil doon ka humuhugot ng lakas araw-araw. At habang patuloy kang nabubuhay sa ganitong paraan, mapapansin mo na kahit may mga taong dumarating at umaalis, hindi ka na natitinag. Masakit pa rin minsan, oo. Pero hindi ka na nawawala. Hindi ka na bumabalik sa simula. Kasi dala mo na ang sarili mo. At kapag dala mo ang sarili mo, kahit saan ka mapunta, may uuwian ka sa loob mo. Kung umabot ka sa puntong to ng kwento, malamang marami ka ring pinagdadaanan. Baka may mga desisyon kang kinailangan gawin ng mag-isa. Baka may mga panahong pinili mong manahimik kahit may gusto kang ipaglaban. Kung ganun, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi na sayang ang mga pagpili mo ng kapayapaan. Hindi yan kahinaan, yan ay karunungan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng tahimik. Ano ang handa kong bitawan para mapanatili ang katahimikan ko? At ano ang pipiliin kong ingatan ngayong taon, ang ego ko ba o ang kapayapaan ko? Walang tamang sagot na pare-pareho para sa lahat. Pero ang tapat na sagot mo, sapat na yun para magsimula. Kung may karanasan ka na gusto mong ibahagi, isang sandali na pinili mo ang sarili mo o isang pagkakataon na natutunan mong bumitaw, pwede mong isulat sa comments. Maraming makakabasa niyan na makakaramdam na hindi sila nag-iisa. At kung naramdaman mo na may saysay ang mga salitang to, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Mas marami pa tayong ganitong usapan tahimik, totoo at may lalim. Sa huli, tandaan mo ito. Ang mundo ay mananatiling magulo. Hindi yan titigil. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan magulo ka rin. May kapangyarihan kang pumili kung paano ka tatayo araw-araw. At kapag pinili mo ang pagiging panatag, unti-unti kang magiging hindi na matitinag. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil naging matatag ka. Magpatuloy ka lang, dahan-dahan, buo. At sa gitna ng lahat, piliin mong manatili sa sarili mo. Dahil doon nagsisimula ang tunay na lakas. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.